Yes, sister. Bro, kasi ang setup po natin sa Imus, every third Sunday, merong dalawang tatayo. Every third Sunday. Third Sunday. Opo. Kasi ano po nun, ang goal, yun po mga trainees ng PTP, ano nila, magamit, practice po. So, nung Sunday po, dalawa tumayo. Si Brother Willard sa Bible study at si Brother Carl for sermon. Ang tanong ko po kasi nagkakaroon ng pagtatalo dun sa intro. Kanya-kanya tayong intro, di ba po, pag magsasalita. So, doon po ba kasi nag-intro si Brother Carl tungkol dun sa sino ang dumadaan sa pagsubok. Since alam namin na sermon po yun, hindi kami nag-respond kasi ang alam namin, formal pag-sermon, di ba? Opo. Pagka po ba ganong intro, although alam naman talaga mag-intro na ganun yung format mo kung magtatanong ka. Ang tanong lang po, are we allowed to respond to that question kung sermon siya? Bago magsimula ang mga tagapagturo, minsan nag-uusap yan, God, saan ka ba? Sermon ka ba or Bible study? Kapag po sinabi natin Bible study, yun ay pwede kayong magtanong. Kaya na kung minsan sa paraan ng kanyang pagtuturo, minsan dinidistinguish nyo kung ano yung kanyang paraan ng pagtuturo. Kung ito ba ay sermon format or Bible study format. Pero dapat po, kaya nga po ito'y tinuturo ko sa lahat, sa mga kongregasyon na pinupuntahan ko, na ang paraan ng ating pagsamba, tayo ay may Bible study at tayo ay kasi nga, once a month na lang nangyayari, no? Kasi na kung saan pwede naman natin gawin dapat na linggo-linggo. Babalik natin yung Bible study at yung ating sermon. Kaso, kung hindi kayo nagtanong, ay nasa inyo na po yung kakulangan. Kung siya ay nasa Bible study at hindi kayo nagtanong, nakahiyaan nyo, maaari kayong magtanong pagkatapos ng service. Bakit po? Para sa kaayusan ng isang panambahan. Meron kasing mga dumadating yung pagkakataon na matagal ang tanungan, minsan hindi nagkakaintindihan. Maaaring ang pagtatanong ay gawing after ng service natin po. Pwede po yun. Ino-honor ko. Kasi may mga tayo kasing damdamin na mahiyain magkaminsan. Nahiya tayo magsalita publicly. But we need to express ourselves kung paano. Kasi hindi po pwede na may gusto kang linawin at hindi mananatili sa isipan mo ito. Huwag niyo pong gawin ganun. Kung may katanungan kayo, ilapit nyo, itanong nyo. Kung hindi man sa loob ng kongregasyon, maaaring sa ibang pagkakataon. Pwede nyo pong gawin yun. Pero yung ginawa nyo na ibig sabihin, kung siya ay Bible study at hindi kayo nagtanong, pwede nyo po siyang i-interrupt. Brad, pwede po ba magtanong o tungkol sa iyong mga topic? Pwede po yun. Kahit sa sermon, pwede lang naman po yun. Kaya lang, ang motibo ng sermon ay upang magkaroon ng full concentration. Hindi mai-interrupt. Kasi kung tanong kayo ng tanong, nawawala po kahit kayong nag-uusap tayo. Kapag ikaw lang na nagsasalita, nami-mental block din po tayo. Yun lang po ang iniingatan ng bawat isa. Pero kung ito'y makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga pananampalataya, walang pipigil. Gaya ng sinabi ko nga po sa inyo, sa Acts, lahat ng mga bagay na makapagpapaunlad ng ating pananampalataya nang hindi kinakailangan igawin mo po. Gawin mo sa lahat ng kaparaanan. Brother, magtanong po, Bible study tayo po, para tayo ay... Brad, ang kakaiba ng sermon at saka Bible study. Di ba ang sermon ay tanong? Halimbawa, tanong, bakit wala nang ikapo? Papuliwanag mo yun sa sermon, di ba? Ganun ba yun? Hindi po yun. Bible study po, pwede yun kung yun ay nag-aaral kayo ng verse to verse, chapter to chapter.
at meron kang gustong itanong po, chapter to chapter, yun po yung tanong na may kinalaman sa kasalukuyan yung pinag-aaralan. Pero kung ang sinesermon po ay malayo, yung tanong mo doon sa topic na hindi na paghandaan ng tagapag-deliver, maaari yun po ay saliwa sa kaalaman. So, kung yung tanong niyo po, ika po, saan niyo po maaaring idagdag yung tanong na yan? Di ba sermon kung yung sermon yun? Depende po. Kung ang kanyang sermon topic ay related sa ika po, pwede po yun. Pero yan po ay maaaring itanong sa Bible study kung siya po ay nag-touch ng mga chapter and verses na maaaring may kinalaman sa iyong itatanong. Pero kung nagsisermon po kami, ang topic ko about faith, tapos ang itatanong mo is about ika po, pwede rin po sagutin yun kung yun ay pero irrelevant po dun sa kanyang topic sa araw. Kasi nga halimbawa, kung ikaw halimbawa, ako magsisermon. Ang topic ko ay bakit wala nang ika po? Papaliwanag ko. Opo. Yan, Opo. Papaliwanag niyo po siya bilang kapalaanan ng iyong pagtuturo kung paano mo ma-express at makukuha, maikakatkat sa puso ng tagapakinig mo, yung iyong topic. Tulad halimbawa, isa pa. Maliligtas ka pa kung hindi ka magpabautismo sa tubig. Oo, maganda rin Kaya yan. sana, ipapaliwanag mo sa sermon. Maganda rin po yan, topic na yan. Maraming katanungan na dapat malaman ang mga kapatid. Tama po. Yun ang sa. Sa mga susunod nating pagtitipon po ay nais ko din ng ibahagi. Ano po ba ang mga dapat sa aking Bible study? Ano ang mga dapat nakapaloob sa isang panalangin? Bakit ito ay importanteng malaman nyo? Kasi may mga nananalangin po kung minsan nauna pa yung paghiling bago sa pasasalamat sa Panginoon. Okay? Bakit hindi humihiling pero hindi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? May mga ganun pong panalangin eh. Kung siya kumisan humihiling agad na hindi mo na nakahingi ng kapataparan, kailangan linisin mo ang ating puso at isipan. At yun po ang ating susunod na topic sa ating mga susunod. Kung paano natin, hindi naman po yung sequence, but the content of our prayers in a more biblical pattern po. Yung ano yung nakapaloob sa banal na kasulatan lang po. Hindi po porket mabulak-bulak ang mga panalangin ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Wala po yun sa bulak-bulak o sa galing na pananalangin. Nandun po sa loob ng puso't isipan ninyo ang essence of our prayers. Kung wala na pong tanong, magandang umaga po sa inyo lahat at magpapatuloy tayo sa ating. Bago tayo dumako sa pagpuputol ng tinapay, pag-init sa saro, buksan po natin ang ating mga himnal sa hymn number 296.